Malaya ang sinuman na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte simula February 6, 2026. Ito ang petsa kung kailan magtatapos ang one-year ban sa paghahain ng reklamong impeachment laban sa opisyal batay sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay House Committee on Public Accounts at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung maghahain ulit ng impeachment case laban kay VP Sara, nakabatay ito sa katotohanan at accountability, hindi sa anumang pangako, gaya ng paniniwala ni Senador Amy Marcos na ang pork barrel umano sa 2026 budget ay posibleng magamit upang isulong ang panibagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alam mo itong si Amy Marcos, mga pre, ano na lang gagawin yan? Hindi, kukontra na lang po yan ng kukontra sa gobyerno. 'Di ba? Nakita niyo po ba na nagtatrabaho si Amy ng maayos para sa mga Pilipino? Hindi po. 'Di ba? Pero ako'y naniniwala po na itong si Amy Marcos ay nagtatrabaho po sa mga Duterte. 'Di ba? Tapat po 'yan sa mga Duterte. Oh. Hindi po sa mga Pilipino, hindi po sa ating bansa. 'Di ba? Kaya yan si Amy Marcos. Ano yan eh? Utusan. Aso-aso ni Sara. Oh, 'di ba? O kaya asahan niyo na po. Asahan niyo na po. Ang paglilingkuran lang ni Amy Marcos walang iba kundi ang pamilyang magnanakaw. Pamilyang Duterte. At alam naman po natin, pag may impeachment na naman na ihahain, okay? Panibagong impeachment, malamang sa malamang, 100%, kukontrahin na naman yan ni Amy Marcos. Diba? Oh, yung kasi yung gawain niya, yun yung trabaho niya. Ang depensahan, etong si Sara Duterte. Oh, nagtataka nga ako eh. Diba? Initsapuera yung kadugo niya. Yung pinagtanggol yung mayayabang na tao. Yung mga magnanakaw yung pinagtatanggol. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating Vengador, ayan, mag-like, share, subscribe ka na, ayan, para maging updated ka naman po sa mga live ng Vengador, sa mga uploads, ayan na. At syempre, pinaka-importante po sa lahat, i-share po natin ang video ito. Ayan. Okay, eto na, tuloy po natin. Pakinggan po natin. Impeachment proceedings naman po are not based on projects that are promised, no? Kasi sinasabi ni Amy Marcos, maaaring mapakialaman ang 2026 budget kapag nagkaroon ng impeachment, tama? Alam nyo, alangan namang, para sa akin alangan namang hindi ituloy yung impeachment. Yung taong bayan nasuso ka na eh. Diba? Nasuso ka na dito sa tamad nating Vice President. Diba? Pinapasahuran ng taong bayan, di naman nagtatrabaho. So, nararapat lang siguro ma-impeach na. Diba? Kung sa tingin mo, halimbawa, okay, 2026 budget, mababawasan nga, halimbawa lang. Mas mabuti na yun kumpara manatili yung Vice President dyan sa kanyang posisyon, tamad naman. Mas mabuti na nga yan kumpara ibulsa lang, di ba? Nagtataka ako, bakit ganun si Amy Marcos, no? Bakit kulang na lang himurin yung puwet ng kanyang amo? Ang dahilan niya, mababawasan na naman yung budget, 2026 budget. So, isa na po yun. Kung i-analyze po natin ito, isa na po yan sa paraan ni Amy Marcos para depensahan si Sara Duterte. Kulang na lang sabihin niya, huwag nyo nang ituloy. Diba? Huwag nyo nang ituloy, maawa kayo. Huwag na. Sayang na ang budget. Pero dahilan dyan, ano talaga dyan, kung i-analyze mo, huwag nyo nang ituloy. Dahil ayaw naming ma-impeach itong si Sara. Ngayon, dinadahilan nila, mababawasan daw yung budget. Kasi kung tatanungin po natin yung taong bayan, gusto po nila na si Sara Duterte ipa-impeach po talaga. Diba? Gusto po ng taong bayan. DDS lang naman po yung ayaw eh. DDS lang.
Sa totoo lang, may mga kakilala tayong vlogger sa kabila na PBBM naman talaga sila, pero nagdi-DDS ngayon. Pero walang pagmamahal kay Sara Duterte. Alam mo bakit? Pera yung habol. Kaya nandun sila dahil malaki yung kwarta. Bayad ba? Pera. Tuloy natin. Impeachment proceedings are based on quests for truth and accountability, particularly on the use of confidential funds. No? So, the basis for the At impeachment... saka, sabi ni Pulong pala, masingit ko lang ito, recycled na daw yan. Yung, ngayon, magkakaroon na naman ng impeachment daw. Recycled na lang daw yan, sabi ni Pulong. Sabi ko nga, meron po tayong Madriaga, so hindi po siya recycled. Ha? Bago po yan, fresh na fresh. Pulong, ha? Huwag mong bilugin ng taong bayan. Recycled. Bakit? Yung Madriaga issue ba? Lumabas ba yan? Last year? Hindi naman, di ba? Oh. Lumabas ba yan noon nung in-impeach itong si Sara Duterte? Pinapa-impeach? Wala naman, di ba? Bago lang yan. Kaya wag mo kami lulukuhin. last year has not changed actually for 2026. So if House members or civil society would want to file it again as soon as the one-year ban is finished, I think they are free to do so. And I don't think they will be motivated by any promises of any projects for 2026. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na desisyon ng Supreme Court kaugnay ng apela ng Kamara sa desisyon nito sa impeachment case laban kay VP Sara. Pero ipinaliwanag ni Congressman Ridon ang posibleng maging kahinatnan anuman ang maging hakbang ng kataas-taasang hukuman, gaya ng kung maglalabas ng desisyon ang Korte pabor sa House of Representatives. So hopefully from today up until the 5th of February 2026, the Supreme Court will basically dispose of the matter already. Kasi syempre, pagka it is favorable to the House, it basically would mean that you don't need another impeachment complaint against the Vice President at this point. It basically means that the Senate will have to proceed to trial if it is favorable to the House. Si Amy Marcos po ngayon, nag-iingay. Nag-iingay po siya kasi nalalapit na naman po ang February, no? Mabubuhay na naman po yung impeachment. Yun po yung trabaho ni Amy, yung kumahol. Ha? Kumahol. Ang gusto ng taong bayan, si Sara Duterte, dapat nga mag-resign na lang, mas maganda pa. Makakatakbo ka pa sa 2028 kung magkukusa ka mag-resign ngayon. Kung para ma-impeach ka habang buhay, pag ikaw na-impeach talaga, wala na. Hindi ka na makakatakbo sa kahit ano pang sangay ng gobyerno. Kahit nga tanod, bawal na. Di ba? So, etong trabaho ni Amy mga pre, ang kumahol lang ng kumahol. Yun po. Pag sa tingin nila, etong si Sara Duterte tagilid, kakahol po yan. Pag sa tingin ni Amy Marcos or ng mga Duterte, uy, mukhang pinag-uusapan na naman yung impeachment Uy, kumahol ka nga, Amy, kumahol ka nga. Kumahol ka para matabunan yung issue ko. Diba? Yan po yung gawain niya. Kaya intindihin na po natin si Amy. Aso lang po yan ni Sara. Ngunit paano naman kung sumapit na ang February 6 at wala pa ring desisyon ng Korte Suprema o kung pagtitibayin nito ang unang desisyon hinggil sa impeachment case? Pero syempre, if it is unfavorable to the House will have to implement the new rules of impeachment that the Supreme Court wants us to implement. No? So that would have to guide us by the 6th of February pagka nagkaroon po ng new impeachment complaints. Samantala, si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice iginiit na hindi siya maghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Naniniwala rin ito na kung may maghahain ng reklamong impeachment laban sa Vice Presidente, dapat gayon din laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa flood control corruption scandal. Doon sa impeachment ni VP Sara, masagwa na ang pa-file namin si VP Sara ng 125 million confidential funds, 500 million na DepEd funds,
as against the trillion pesos na hindi pa rin naipapaliwanag ni Presidente Marcos kung bakit niya pinayagan for 3 years na salaulain ng Kongreso yung pondo na yon. Dapat kung gusto natin ng makatarungan, hindi lang yung dahil kampi-kampihan sa politika, di pareho na lang silang humarap sa impeachment court. Pareho silang magpaliwanag dun sa mga akusasyon sa kanila. Rosa Licoz, Kasi si Sara Duterte kasi, mali talaga. Siya talaga yung tinuturo. Mali yung paggamit ng mga pera na yan. Mali. May panunuhol pa, di ba, kumpleto. Si PBBM, bago umupo yan, marami nang magnanakaw. Marami na, nakapalibot sa kanya. Natanim yun ni Digong, ha? Oh. Tanim yun ni Digong. Oh. Nakapalibot po kay PBBM. Ngayon, si PBBM nagtatrabaho ng maayos. Okay? Tapos, yung mga nakapalibot sa kanya, nakaw ng nakaw. Kaya, si PBBM nagsabi, oh, eto na. Papaimbestigahan ko yung flood control na yan. Diba? Pupukusan po ni PBBM. Nung sinimula na po yung investigasyon, marami pong mga buaya na booking. Sa kanilang mga pagnanakaw. Si PBBM po yung nangunguna. Okay? So bakit mo hahainan si PBBM ng impeachment kung si PBBM mismo yung nangunguna sa investigasyon dyan sa flood control projects na yan? Oh. Si Sara Duterte, yung mga nakawan dyan, na binabato kay Sara Duterte, oh, nagpa-imbestiga ba siya? Para malinis yung pangalan niya? Hindi naman, di ba? Anong ginagawa niya? Iwas lang ng iwas. Umiiwas lang ng umiiwas si Sara Duterte. Kapag may patawag na hindi nga dumarating. Oh. Pero si PBBM, iba po. Siya mismo yung nangunguna na imbestigahan itong flood control, mga anomalyang flood control na to, no? Siya yung nangunguna. Andun yun na nga, inimbestigahan, maraming nakulong. At marami pang susunod na makukulong. Oh. Nag-initiative po si Pangulong Bongbong Marcos habang si Sara Duterte umiiwas. Pansinin niyo yung dalawa. Sino ba yung dapat i-impeach? Diba? Yung umiiwas kasi halatang halata na siya ay guilty. Sa tingin, sa paningin ng mga individual na Pilipino. Bakit makainan yung Pangulo? Nag-i-initiative nga eh. Si Sara Duterte walang initiative. Tago ng tago, TNT. Diba? Tago ng tago. So, para sa akin, in my opinion lang mga pre, dapat po talaga si Sara Duterte yung impa-impeach. Diba? Wala rin itong taong ito. Wala rin to. Mali yung kanyang pag-analyze. Trilyon na yung ninakaw. Sa panahon ni PBBM, ang tanong, si PBBM ba yung nagnakaw? Si PBBM ba? Hindi ba si Saldico? At yung iba pa dyan ng mga kurakot? Hindi nyo mapatunayan na si PBBM yung nagnanakaw eh. Diba?